3 oras na silang nakaabang sa bukana ng pintuan ng simbahan. Halos lahat ng taong kanina ay nakangiti, ngayon ay isa-isa nang nahuhulas ang mga makeup. Kitang-kita ni Jean Sarmiento ang isa-isang pag-aalisa ng mga bisita niya at ang ilang kakilala nila sa loob ng simbahan. Ang kanina ay nakapwesto na ay nagtatayuan dahil sa pagkainip. Tay, mukhang hindi na naman darating ang groom ko. Wala na naman po yata. Nagsayang na naman tayo ng pera at effort sa paghahanda ng lahat. Ilang baboy pa po ang ipinakatay natin. Sayang lang. Sabi niya na natutulala. Nakaupo na siya sa sahig ng hagdanan ng simbahan. Anak, hintay lang. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Baka nahuli lang ng gising si Miguel. Pag-aalo pa ng kaniyang ama. Mang Pepeng! Mang Pepeng! Tawag ni Loloy, isa sa mga kaibigan niya. Kakilala rin nito ang pamilya ng nobyo niyang si Miguel. Oh, bakit Loloy? Anong balita kay Miguel? Papunta na ba siya rito? Naghihintay na kaming lahat. May ilang bisitang umuwi na kasi 3 oras na mahigit. Itong makeup ni Jean, nabura na eh. Sagot ni Mang Pepeng. Napapakamot si Loloy sa batok bago ito nagsalita. Mang Pepeng, Jean, humihingi raw sila ng dispensa. Nagbago ang isip ni Miguel. Hindi raw niya kayang magpakasal kasi may pangarap daw siyang mag-ibang bansa. Pasensya na raw. Papalitan na lang raw niya lahat ng nagastos niyo kapag nakaalis na siya. Sabi ni Loloy. Nasaan siya? Tanong ni Jean sa kababata. Wala na sila. Umalis na sila kaninang madaling araw, kasama ang kanyang buong pamilya. Malungkot na pagbabalita ni Loloy. Bakit naman hindi mo pinaalam kina Tatay Pepeng, Loloy? Sabat ni Ken, isa sa mga kabarkada ni na Miguel at Loloy. Galing Maynila ang binata. Halos mag-iisang taon pa lang na nananatili sa lugar nila. Sila ay nasa Panay, lugar sa Aklan, at ang pangunahin nilang pamumuhay ay ang makisalamuha sa mga turistang dumadayo sa sikat na pasyalan, ang Boracay. Nakadama ng awa si Ken para kay Jean, kaya lang hindi nito kayang ipakita ang awa na yon, kaya tanging tingin na lang ang naigawad niya sa sugatang puso ng dalaga. Tumayo siya. Ano pang hinihintay natin? E di magsiuwi na tayo. Lahat po ng bisita tay, pauwiin niyo na. Ako po ay dito lang muna para magdasal. Pigil ang hininga ni Jane habang sinasabi iyon sa ama. Nakaunawa naman ang kaniyang ama at mabilis na humingi ng tawad sa pari at sa lahat ng kanilang mga bisita. Nako naman, pangatlong beses na ito ah. Ano ba naman yan, Pepeng? Yang ba si Jane ay ubod ng tanga? Hindi man lang ba niya kinikilalang maigi ang mga magiging nobyo? Salita ng kanyang tiyahin na nooy malakas na nagpapaypay ng hawak nitong abaniko. Ate Linda, hayaan na ninyo siya. Isa pa wag natin dito pag-usapan yan. Kung may mga kuro-kuro kayo sa bahay na lang yan. Sabi ni Mang Pepeng. Iyan kasi ang malaking problema kapag lumalaking walang ina ang mga anak mo. Hindi nila alam paano kumilatis ng tao tulad niyan, 3 beses. Suminghal na sabi ng tiyahin niya at pagalit na lumakad na palabas ng simbahan. Ilang sandali lang ang lumipas at isa-isa na ngang nag-alisa ng mga bisita at ang mga kamag-anak nila sa loob ng simbahan. Hindi sila mayaman pero hindi rin naman mahirap ang kaniyang ama sa lugar nila. May ilang pwesto sila ng kainan. May live band na inuupahan ng kanyang ama na nagtutugtog sa kanilang restaurant lalo na sa gabi. Kaya naman ganoon na lang ang pagdagsa ng mga turista sa kanilang pwesto. Kaya kahit paano ay naipoprovide ng kanyang ama ang hindi naman magarpong handaan. Ngunit sapat sa lahat ng pagkain. Gumastos ang ama niya ng halagang 30,000 para sa kaniyang kasal. Ngunit ang masaklap, 3 beses nang nangyayari ang bagay na yun sa kanya. Hindi niya alam kung saan siya nagkulang, kung saan siya nagkamali. Minamahal naman niya ang mga lalaking yon ng tapat at buong puso. Jean, hindi ka pa ba uuwi? Tanong ng baritonong boses mula sa likuran niya. Wala nang lahat ng tao. Umuwi na tayo. Isasabay na kita.
Sabi nito. Ken? Tanong niya dahil wala siyang lakas ng loob na humarap sa binata. Ayaw niyang makita nito ang pamumula ng kanyang mga mata na dulot ng pag-iyak. Oo, ako to. Umalis ka na. Hindi ko kailangan ng awa mo. Alam ko naman na pinagtatawanan ako ng lahat. Kasi tatanga-tanga ako eh. Akalain ko bang 3 beses na akong hindi masisipot ng mga groom ko? Ang laking katangahan, di ba? Palatak niyang sabi, habang patuloy na umaagos ang mga luha sa kanyang mga mata. Panay ang singhot niya kasi nalalasahan na niyang maalat-alat na lasa ng kanyang sipon. Heto, sabi ni Ken, sabay abot ng isang panyo. Sige na, kunin mo na. Singahan mo. Alam ko naman at tulo ng sipon mo sa kakaiyak. Bahagya pa itong natawa sa sinabi. Talaga? Baka naman mandiri ka kapag siningahan ko yan. Sabi niya habang bahagya ng napatigil ang pagluha. Umupo sa tabi niya ang binatang si Ken. Ano? Hindi ka pa tapos umiyak? Umalis ka na nga. Hindi naman makakatulong ang pag-upo mo. Tsaka magdadasal pa ako na sana pagpalain sila sa Maynila at makaalis agad siya papuntang Dubai. Sabi niya sa binata. Bahagya na namang natawa si Ken. Talaga? Ipagdarasal mo pa ang kumag na yun? Ubod ng bobo eh. Ayoko magsalita ng masama tungkol sa kanya. Kaya lang dapat lang yun sa kanya. Nasabi ni Ken. Gusto ko ngang makaalis na siya para mabayaran niya ako sa utang niya sa akin. Malaki rin yun. Nasa 20K. Pinag-ipunan kong maigi. Sabi niya. Isa rin yun sa mga dahilan ng pagluha niya. Tangay ni Miguel ang ipon niya. Kaiba sa mga naunang karelasyon, si Miguel lang ang nakuhang lahat ang tiwala niya. Kaya ayun, umalis na lang ng walang paalam. Hindi pala siyang tanga. Ikaw pala, sukat ba naman na ibigay mo ang ipon mo? Ilang taon na ba kayong magkarelasyon? 1 taon na rin. Yung araw na nakita kita sa dalampasigan. Yun din ang araw na naging kami ni Miguel. Akala ko talaga handa na siyang pakasalan ako. Ang dami pa naming pangarap. Pangarap naming magtayo ng sariling restaurant dito sa Boracay. Pero wala nang lahat. Mukhang mauuwi ako sa paglalako ng tubig na tulad mo. Sabi niya sa binata. Ano namang masama? Marangal ang trabaho ko kahit na vendor lang ako ng mineral water at mga iba pang inumin. Hindi naman ako katulad ng mga jowa mong scammer. Kawawa ka naman. Na-scam ka. Natatawa pa nitong sabi. Nagpaiwan ka ba para pagtawanan ako? Sabi ko na nga, hindi makakatulong ang pag-upo mo sa tabi ko. Sabi niya. Ikaw naman, Miss Jean. Parang hindi ka na mabiro. Halika na kasi. May pasok pa ako mamayang gabi sa restaurant nyo. Sabi pa nito. Ay nako, vendor sa umaga, waiter sa gabi. Ano ka naman sa tanghali? Tanong niyang tila nalimutan na ang problema ng kasal niya nang hindi sumipot ang kanyang groom. Lifeguard ako sa beach. Tagasagip ng mga nalulunod. Parang ikaw. Sinasagip kita ngayon. Sabi pa nito. Napakunot naman ang noo niya at napatingin ng masama sa binatang vendor. Saan naman? Hindi naman ako nalulunod Nalulunod ka dyan sa mga luha mo. Kaya nga tayo na't umuwi. Kahit anong dasal mo hindi na darating si Miguel. Kung alam ko lang na ganun pala yun, sana nilunod ko na sa dagat. Palatak ni Ken. Sinabayan pa ng tawa. Natawa na rin siya sa sinabi nito. Oo nga no, sana nilunod ko na lang din siya. Pero wag naman, kailangang ibalik pa niya ang pera ko. Sabi niya. Sa tingin mo, maibabalik pa ang pera mo? Sobra ka namang bait. Ipablatter mo sa mga pulis. Suwestyon ito sa kanya. Hindi na kailangan. Alam ko na, Diyos na lang ang bahala sa kanya. Alam kong pasasaan ba at maibabalik ang pera ko. Ang mahalaga, buo pa ako. Wala akong ibang binigay. Sabi niya na tumayo ng taas ang noo. Nakalimutan yata niya na lalaki ang kausap niya. Bahagyang napangiti si Ken. Hindi ito makapaniwala na may ganitong babae pa pala. May pagmamalaki pa rin kahit na naloko sa pera. Ang mahalaga nga naman ay buo ang kanyang pagkatao. Okay, sang-ayon ako sa sinabi mo. Halika na, Miss Virgin. Sabi nito sa kanya
na nauna nang maglakad. Napabuka naman ang bibig niya. Hindi niya akalaing sasabihin yon ng binata sa kanya. Tila pinamulahan siya ng mga pisngi. Teka nga, hindi nang ibig kong sabihin ha. Wala akong sinabi na yan ang tinutukoy ko. Kaya wag mo nang sasabihin yan. Baka pagtawanan ako ng mga tao rito sa Boracay. Sabi niya. Nang makauwi siya, rinig na naman niya ang kanya-kanyang kuro-kuro ng mga kakilala, kapitbahay at kamag-anakan nila. Pagpasok pa lang nila ng bakuran, sinalubong na siya ng mga ito. Naroon na rin ang mga kababatang sina Celia at Ada. Anong nangyari, Jean? Bakit naman ganun si Miguel? Bakit hinayaan mo na ma-indyan ka na naman sa kasal mo? Nakatas ang kilay at nanggagalaiting si Ada. Oo nga eh. Napakasinungaling pala ng lalaking yun. Saan ba sila nagtuloy sa Maynila? At sundan natin doon. Siraan natin sa agency niya. At sabihing manloloko ang Miguel na yun. Sabi naman ni Celia. Halos umusok ang mga butas ng ilong ng mga ito sa galit para sa groom na hindi sumipot. Mabuti-buti pa si Sebastian. Kahit na hindi ka rin sinipot, hindi naman ganyan ang ginawa. Pagtatanggol ni Celia. Sa lalaki ngayon ay asawa na nito. Oo. Kasi nga nabuntis ka na pala. Kung hindi lang mabait itong si Jean, baka hindi na kayo magkaibigan ngayon. Paismid na sabat ni Ada kay Celia. Nako, mas okay si Dante. Kahit papano, ibinalik kay Tatay Pepeng ang mga nagastos sa kasal. Ayun, hanggang ngayon, baon pa sa utang kay Mang Kanor. Sukat ba naman kasing magbago rin ang utak eh. Sabat ni Eli, isa rin sa mga taga-roon na kakilala niya. Ano ba naman kasing balat ang meron dyan sa puwet mo, Jean? At hindi ka nila mapakasalan? Meron bang sumpa yung pagkababae mo? Sabat ng tiyang niya. Tiyang naman, bakit ganyan ang mga salita niyo sa ate Jean ko? Sadya lang na hindi siya tulad ng ibang mga babae sa paligid na bigay todo agad. Okay lang yan ate. Sabi pa ni Liza. Ito ang tumatayo niyang kakampi at tagapagtanggol sa lahat ng mga nang-aalipusta sa kanya. Wala na ang kanilang ina, kaya tatlo na lang sila na kahit na anong oras ay magkakaramay. Ay nako, ayun ang sinasabi ko eh. Kung nagpabuntis ka na kaagad, o di hindi ka iniwan, hindi ka inindyan sa altar. Iba na ang panahon ngayon, Jean. Hindi na tulad noon. Kaya kung makaluma ka, hindi ka na makakapag-asawa. Deklara pa rin ng kaniyang tiyahin. Ang tiyang naman, sabi niya. Napatayo na siya dahil sa hiya na nararamdaman niya. Napakaraming tao ang nakakarinig ng mga usapang yon. Kayo talaga, kawawa naman si Jean. Palatak ring sabat ni Loloy. Ay nako, mabuti pa Loloy, ikaw na lang magpakasal dyan sa kababata mo. Sigaw na naman ng isa pang tsismosa sa kanilang lugar. Nagtungo si Jean sa likod bahay nila. Hindi na niya matagalan ng lahat ng mga suwestyon ng mga tsismosang kapitbahay at tiyahing balik ko na yata ang utak. Mabuti na lang at tanaw niyang dagat mula roon. Napasandal siya sa isa sa mga puno ng niyog na naroon. Tubig. Biglang abot sa kanya ng isang kamay na nagkubli pa sa likod niya. Ikaw na naman, Ken? Bulalas niya. Hayaan mo na. Marami ako niyan. Saka huwag ka nang mahiya, Miss Virgin. Sabi ni Ken sa kanya. Inabot niya ang bote ng tubig na bigay nito. Nako, ayan ka na naman. Huwag mo sabihin yan. Lalo lang akong aasarin ng mga taong yun. Ayoko na talagang magmahal kasi palaging palpak. Nasabi niya, sabay subsob sa mukha niya sa mga tuhod na nakabaluktot at yakap niya. Hayaan mo lang yun. Tsaka, kakasaway mo nga lang. Pag-ibig na naman ang iniisip mo. Sabi niya naman ni Ken at muli na namang tumabi sa kanya. Sumalampak naman ito sa buhangin. Alam mo ba kung bakit? Natanong niya sa binata habang nakayuko pa rin. Bakit? Kasi nga, tumatanda na ako. Malapit na akong maging 30. Pero wala pa rin akong karanasan. At higit sa lahat walang asawa. Bakit ba kasi ganitong buhay ko? Naiiyak niyang tanong. Ano bang problema kung wala ka pang asawa sa edad na 30? Para namang malaking problema yun. Tanong nito sa kanya. Napatingin siya sa binata. Naisip niya kung ilang taon na ba ito. Hindi pa nga pala niya kilala ng lubusan si Ken.
Ay nako Ken, umalis ka na nga lang sa tabi ko. Hindi mo maintindihan ang isang tulad ko lalo na kung bata ka pa. Alis, hayaan mo na muna ako mapag-isa. Sabi niya na sinabayan pa ng pagtataboy sa binata. Hala siya, makataboy naman. Para lang akong asong tinataboy mo palayo. Huwag ganun. Palatak ng binata. Isa pa, I'm already 30. Hindi ko naman iniisip ang bagay na yan. Sabi nito. Kasi nga lalaki ka, walang mawawala sa lalaki. Kahit naabutin pa kayo ng 50 bago mag-asawa, makakabuo pa rin kayo ng anak. Samantalang ako, kukunat na ang matres ko kapag inabot ako ng tanda. Napasubsob muli si Jean at naiiyak na naman. Ano ba naman yung problema mo? Anak lang? Halika, anakan kita. Bulalas ni Ken. Napatingin siya sa binata at pinakatitigan ito. Napakamot naman sa batok si Ken at natatawang napasign piece sa kanya. Biro lang. Umalis ka na nga. Hindi nakakatulong ang mga joke mo eh. Nasa katinuan pa naman ako para pumatol na lang basta. Sagot niya sa binata. Ito naman hindi mabiro. Pero kung yan lang talagang problema mo, okay ako palagi. Ngumisi pa ito sa kanya. O sige, kung ayaw mong umalis, ikuha mo na lang ako ng alak. Iinom ako. Idadaan ko sa bote ang lahat ng ito. Naiiyak niyang utos sa binata. Oh, yan naman ang hindi pwede. May problema ka. Hindi alak ang solusyon dyan. Halika, sama ka sa akin. Mamasyal tayo para mawala ang mga problema mo. Sabi pa nito sa kanya. Nagulat siya nang tumalikod sa kanya si Ken. Ano yan? Natanong niya. Sampa na, bago pa magbago ang isip ko. Sabi nito. Hinawakan itong bigla ang isang kamay niya, dahilan para mapasunod siya. Ipinasan siya ni Ken at magkasama silang naglakad-lakad sa tabing dagat. Ilang oras silang palakad-lakad sa buhanginan at siya naman ay walang tigil sa kaiiyak. Ken, ibaba mo na ako. Tsaka hindi mo ako dapat nadamayan. Alam kong naaawa ka lang sa akin kasi ganito ang kinalabasan ng kasal ko. Akala ko sasaya na ako pagkatapos ng araw na to. Hindi pala. Mamamatay palang puso ko. Nasabi na naman niya at tuluyan siyang napaiyak. Ikaw naman, hindi ka pa magpasalamat at dinadamayan kita. Pasasalamat ko na lang din naman to sa'yo. Kung hindi mo ko tinulungan noon, dito rin mismo sa tabing dagat, baka patay na ako. Sabi ni Ken. Nagbalik tuloy sa alaala nilang pareho ang sandaling yon. Yung hapon na nakita niya ang binatang si Ken na nakahandusay sa tabing dagat. Hoy, mister! Ano, ayos ka lang ba? Tanong ni Jean habang napapakurap-kurap ng tingnan at titigan ang lalaking puno ng buhangin ng muka. Mabilis na napabangon ng binata. Nasaan ako? Anong lugar to? Tanong nito sa kanya. Nandito ka lang naman sa Boracay Beach Resort. Ano ka ba? Turista ka ba na ginawa ng masama ng ilang tao? Kasi tingnan mo ang sarili mo. Tanong niya sa binata. Ha? Hindi ko nga alam. Ang alam ko lang, umiinom ako kagabi. Tapos hindi ko na maalala. Sagot nito sa kanya. Ayan, sa sobrang kalasingan mo, kung saan-saan ka dinala ng alak mo. Sabi niya na tila pinapagalitan ng binata. Naku miss, pasensya ka na. Walang-wala na ako. Baka may alam kang mapapasukan ko at matutuluyan na rin. Kahit na magtrabaho na lang ako, kahit walang sweldo. Sabi nito. Ano naman ang tingin mo sa amin? Ganyan kasamang tao? Sige, itatanong ko sa tatay ko. Pero siguraduhin mo na hindi ka masamang tao ha? Paniniguro pa niya sa binata. Oo miss, hindi ako masamang tao. Kaya lang wala na akong may papakitang identity card. Mukhang nadukot rin ang wallet ko. Sabi pa nito. Isinama nga niya sa restaurant ng kanyang ama ang binatang nagpakilalang Ken. Simula noon ay nakasama na ito sa mga itinuturing na kapamilya ng kanyang ama at kaibigan ng mga kaibigan niya. Kaya hindi na rin ito naging iba sa kanya. Ken, ano nga bang problema mo? Nung nakita kita, bakit parang sawing-sawi ka rin? Natanong niya matapos nilang maalala ang nakaraang una nilang pagkikita. Katulad mo,
nagkaproblema rin ako sa pag-ibig. Ang akala ko ikakasal na ako sa isang babae na sa kauna-unahang pagkakataon ay minahal ko. First time ko kasing magmahal ng isang babae. Pero ayun, mas minahal ang isang taong mahalaga rin sa buhay ko. Sabi pa niya. Ganun ba? Sagot na lang niya. Para bang bigla siyang nakadama ng kapanatagan sa piling ni Ken. Oo, kaya kung ako sa'yo, move on ka na para malimutan mo ng taong yun at isipin mo na hindi ka nag-iisa sa mundo. Payo ni Ken na mukhang hindi na niya narinig. Oh, ano? Natutulog ka na ba? Naririnig ko ng hilik mo pero sana hindi mo ito naririnig. Huwag kang matakot na tumandang mag-isa. Kasi nandito ako. Hindi kita iiwan. Sabi ni Ken sa kanya na hindi na niya narinig pa dahil sa nakatulog na siya. Kinabukasan na siya nagising sa sarili niyang silid. Hindi na niya alam kung paano siya nakauwi sa bahay nila. Oh, anak, kamustang pakiramdam mo? Tanong ng kaniyang ama nang makita siya. Tay, paano ako nakauwi? Hindi ko alam na nakatulog na pala ako. Ano pong nangyari sa mga taong mahadera at pakialamera ng buhay ng may buhay? Tanong niyang muli habang marahang humahakbang pababa sa 4 na baitang ng hagdanan. Nako, hayaan mo ng mga yun anak. Ang mahalaga buo ka at magiging masaya rin tayo ulit. Ang isipin mo na lang, sila ang nawalan. Sinayang nilang magandang babae na tulad mo. Sabi ng kanyang ama. At hinihimas pa ang kaniyang likuran. Ayos lang po ako, itay. Tanggap ko na. Wala talaga akong swerte sa lalaki. Baka nga, itinakda ako ng Diyos na maging mag-isa. Sabi pa niya. Magandang umaga po. Malakas na bati ni Ken ang makapasok sa loob ng kabahayan nila. Oh, gising ka na pala, Miss Virgin. Sabi nito na halatang nangaasar na naman sa kanya. Ano ba naman tong lalaking to? Kaya aga-aga nang aasar na naman. Itay, si Santay naman ang lalaking yan para doon na lang siya maglako ng tubig sa mga turista? May halong inis na sabi niya habang sapo niya ang mabigat niyang ulo. Samantalang natatawa na lang ang kaniyang ama. Heto, masarap sa pakiramdam ang pineapple juice para sa sakit ng ulo, dulot ng pag-iyak. Sa sobrang iyak mo, nawalan ka ng malay. Sabi nito. Ha? Bakit alam mo? Takang tanong niya. Nagkatingin na naman sina Mang Pepeng at Ken. Anak, hindi mo naaalala na si Ken ang nagdala sa'yo. Pasan-pasan ka niya sa likuran niya. Sabi ng ama niya. Hello! Magandang umaga, Tay Pepeng. Kamusta na si Jean? Ayos na po ba siya? Tanong ni Celia kasunod si Ada. Oh, nariyan na mga mababait mong kaibigan. Pabulong na sabi ni Ken. Oh, ang aga mo naman narito, Ken. Huwag mong sabihin na nanliligaw ka narito. Sino bang dinidiskartehan mo? Si Liza? Tanong ng dalawa niyang kaibigan. Bakit naman si Liza? Napakabata pa nun. Palatak ni Ken. Ah, sino? Alam nga namang si Jean ang nililigawan mo. Kamamatay lang ng puso niyan. Alam mo na ang sawiyan ngayon dahil hindi sinapot ni Miguel sa kasal nila. Palatak ni Ada. Ano ba? Nandito ako oh. Pag-uusapan daw ba ako ng harap-harapan? Tsaka nandito yan kasi tauhan ni tatay. Ligaw agad ang nasa isipan nyo. Kakaiba rin kayo no? Wala namang kaso kung patay ang puso niya ngayon di bubuhayin ko. Ganun lang yun. Kaya lang hindi ko yun magagawa kung hindi niya ako papayagan. Sabi ni Ken na tumikhi muna bago nasabi ang mga salitang yon. Sabay alis sa harapan nila. Lahat sila natahimik at nagkatinginan sa isa't isa. Nang makita nilang tuluyang lumabas ng bahay nila si Ken, isa-isang kinilig ang mga kababaihan at nakurot pa siya ni Celia sa tagiliran. Ang haba ng hair mo, Jean? Ano to? Pumapag-ibig na ba kayo ni Ken? Isang araw pa lang nagdaan Sabi nito. Aray ha? Nasagot niya. Grabe ka girl. Ano to? Move on na kagad mula kay Miguel papunta kay Ken? Nanlalaki ang mga mata ni Ada. Hoy, hindi Hindi ko alam ang mga sinasabi nyo. Kayo naman, baka lang sinasakyan nun yung mga biro nyo. Makukulit kasi kayo.
Sabi niya na tumayo na lang para bumalik sa kwarto niya. Oh, saan ka pupunta? Tanong ng mga ito. Sa kwarto ko. Mag-aayos na ako para magtrabaho na. Maraming turista ang gustong magpaayos ng buhok. Sabi niya. Oh, susundan mo lang yata si Ken eh. Malokong sagot naman ni Ada. Sa ganoon natapos ang ilang araw niyang pagluluksa sa pagkamatay ng puso niya. Tama ang mga kaibigan niya. Patay ang puso niya at kasalukuyan pa yung hindi tumitibok at hindi niya alam kung titibok pa ngang muli. Kaya ano man ang sinabi ni Ken ng araw na yon, hindi naging big deal sa kanya dahil alam niyang palabiro din ang binata. Isang buwan ang nakalipas. Maraming turistang nagpunta sa pasyalan ng Boracay. Isa si Jean sa mga babaeng nagbibigay ng serbisyo ng pag-aayos ng buhok para sa mga turistang naroon. Habang nakatingin ang binatang si Ken sa kanya, tila hangang-hanga ito sa galing at bilis ng kamay niya sa pagbibraid ng buhok ng mga turista. Pumasok tuloy sa isipan niya ang nakaraan niya. Noong siya rin ang nag-aayos ng buhok sa sarili niyang salon, na ngayon ay pinipilit niyang kalimutan. Si Jean ang dahilan ni Ken kung bakit ito nagpahaba ng buhok ng hanggang balikat. Masaya siya na maisip na magkakasama sila ng dalaga sa kahit na maiksing oras lang. Nako, Jean, salamat ha. Ang galing mo talagang mag-braid ng buhok namin. Kaya ako bumabalik-balik rito dahil sa'yo. Sabi ng matandang babae. Nako, salamat naman madam. Palagi ko po kayong bibigyan ng discount. Bulong pa nito sa matanda. Maya-maya ay nilapitan niya ito nang makita niyang nabakante pansamantala ang dalaga. Jean, ako naman ang ayusan mo. Sige na, ang haba ng buhok ko. Kaso lang, ayaw kong ipagupit, kaya i-braid mo na lang. Malambing niyang sabi sa dalaga. Nako Ken, magpagupit ka na lang. Ang lakas makabakla ng long hair, no? Bulalas ni Jean. Napasimangot naman siya at mabilis na hinatak ang kamay nito. Dali na, magbabayad naman ako. Kaya nga ako nagpahaba ng buhok para ma-experience ko ang gawa mo. Tapos uutusan mo lang ako magpagupit. Sabi niya. Hay, ang kulit. O siya, sige na nga. Akin ang buhok mo. Nag-shampoo ka ba? Kasi baka mamaya mabantot pa to ha? Pabirong tanong ni Jean sa kanya. May kalahating oras na sila sa ginagawa nito nang dumating si Liza. Ate, nakita mo ba to? Tanong nito na humahangos pa. Oh, huminga ka muna. Ano ba yan? Natatawang tanong nila. Ito na ang pinakahihintay mo ate. Yung sikat at kilalang salon sa Maynila. May pa-contest at ito na ang pagkakataon mo na makasali. Masayang-masayang sabi ni Liza. Talaga? Natitigilang tanong ni Jean. Mabuti na lang at yun ang huling buhok na ginagawa nito sa kanya. Maging siya ay natitigilan. Oo, ang DV Salon. Grabe, nakita ko rin sa internet at ilang social media ang anunsyo ate. Kaya nga ang ginawa ko, ipinaregister kita agad. Sabi pa nito. Ha? Sabay pang nalaglag ang panga nila ng dalaga. Nagulat rin siya dahil hindi niya akalain na ang salon na yon ang pinapangarap ni Jean na mapasukan sa Maynila. Bakit naman gusto mo sa salon na yan? Ang daming kilalang salon sa Maynila. Ang cheap ng salon na yan. Wala kang matututunan dyan. Sabi niya para lang masiraan ng loob ang mga ito. Ano ba? Hindi mo alam kung gaano kalaki ang pangarap ni ate na makapasok sa pinakakilalang salon na yan. Hindi lang dito ang salon na yan. Sa ibang bansa rin. Mayayaman pa ang may-ari ng mga yan. Kapag nanalo ka sa Patimpalak, may libreng pag-aaral ng hair and makeup sa USA ate. Sabi pa ni Liza na tuwang-tuwa. Muling nanariwa sa kanya ang mga alaala niya sa salon na yon at ang dati niyang pagkatao na inililihim niya hanggang ngayon sa mga oras na yon kay Jean. Walang nakakaalam na siya si Agaton Davis, ang owner ng salon. Kasalukuyan niya iyong iniwan at hindi niya akalaing ipagpapatuloy ng kanyang mama ang pamamahala. Napatayo siya at naglakad na palayo sa tabi ng dalawang babae. Masayang-masaya ang mga ito ng mga oras na yon. Anong gagawin ko? Gusto nilang magpunta ron. Paano na lang kung malaman nila ang tunay kong pagkatao?
Baka layuan ako ni Jean. Sabi niya sa kaniyang sarili. Kontento na sana siya na magkaibigan sila kahit na mahal na niya si Jean. Hindi niya masabi na dati siyang bakla. Ngunit ngayon ay napagdesisyonan niyang mas piliin ang magpakalalaki. Pero kahit na anong gawin niya, hinahabol siya ng kaniyang nakaraan. Nasa dalampasigan siya, malayo ang tingin at pinagmamasdan niya ang paglubog ng araw. Ilang beses niyang nahugot ang kaniyang hininga mula sa kalaliman. Ken, anong ginagawa mo riyan? Napalingon siya nang marinig ang tinig ng ama ni Jean. Tay Pepeng, kayo pala, wala lang po. Sagot niya. Umupo muna ang matandang lalaki sa tabi niya at nakatingin rin sa papalubog na araw. May problema? Wala po. Walang makakatulong. Sagot niya. Ayos lang sa akin. Sabihin mo, tayo-tayo lang naman ang magkakatulungan rito. Sabi ni Mang Pepeng. Nag-iisip na po akong umalis dito sa Bora. Sabi niya. Oh, bakit naman? Iiwan mo na ako. Ikaw pa naman ang pinakamagaling kong tauhan. Sabi ni Mang Pepeng. Talaga po? Salamat po. Kahit papaano, naramdaman kong proud kayo sa akin. Kaso nga lang, hindi ko po alam kung kaya ko nang iwan si Jean. Ipagpatawad po niyo Tay Pepeng. Mahal ko po ang anak niyo. Kaso lang. Natitigilan niyang sabi. Kaso lang ano? Nalungkot ako sa salitang kaso lang. Masaya na ako na mahal mo ang anak ko. Alam mo Ken, kahit na isang taong mahigit pa lang tayong magkakilala, alam kong mabuti kang tao. Kung sakali, panatag akong iiwan sa iyo ang anak ko. Sabi ni Mang Pepeng. Talaga po? Si Tay Pepeng naman, parang may ibig sabihin. Huwag naman po ninyong iiwan ang dalawa niyong anak kasi malulungkot kaming lahat. Sabi ni Ken. Hindi kaya lang Ken, sa'yo ko lang sasabihin. May sakit ako sa puso at hindi alam ng dalawa kong anak. Seryosong pagkasabi nito sa kanya. Kaya sana, tulungan mo ako. Huwag mo muna kaming iwan at ituloy mo lang ang pagmamahal mo kay Jean. Sa kanilang dalawa kasi, siya yung sugatan. Alam kong idinadaan niya lang sa tawa ang lahat pero durog pa rin ang puso niya. Sabi pa ng ama ng dalaga. Alam ko po yan Tay. Kaya nga, natatakot ako na dumating ang time na ako ang maging dahilan ng muling pagkadurog ng puso ni Jean. Kahit na hindi ko naman alam kung gusto niya rin ako. Sabi ni Ken. Yun din ang simula na naipagtapat niya sa ama ni Jean kung sino siya at ang tunay niyang pagkatao. Iyon ang usapang nagpabago sa isipan niya, kaya nagdesisyon siyang manatili sa tabi ng mga ito. Nagulat si Jean nang makita siya sa bahay nila ng ganong oras. Oh, Ken, hindi ka pa ba uuwi? Tanong nito. Ha? Hindi. Hindi na. Napapakamot na tugon niya sa tanong ng dalaga. Mga anak, pinakiusapan ko si Ken na dumito na tumira sa bahay natin. Total, may bakante naman tayong silid, yung dating bodega. Sabi ng ama. Ha? Marumi yun Tay. Nakakahiya naman kay Ken. Palatak ni Jean. Hayaan mo na ate. Mukhang ready naman si Kuya Ken ngayon na linisin yung bodega. Sabat naman ni Liza. Oo nga naman Jean, okay lang ako. Huwag kang masyadong mag-alala sa akin. Kayang-kaya ko yan. Sabi pa niya na may halong yabang. Nako, hindi yata. Ayoko lang na marami kang makita ron, kaya ako na lang maglilinis. Pumasok ka na sa restaurant. Utos pa ng dalaga. Hindi na. Kaya na niya yan. Di ba marami kang client ngayon? Umalis na kayo. Utos rin ni Mang Pepeng sa mga anak. Umalis nga ang dalawa at siya na lang ang naiwan upang linisin ang bodega. Tama ang sinabi ni Jean. Marami siyang makikita doon. Iyong mga lumang photo album ng pamilya nito. Nakita rin niya ang mga lumang larawan ng dalaga at tila lalong nahulog ang loob niya rito.
May notebook rin siyang nakita. Isang lumang diary kung saan nabasa niya lahat ng paborito nito at mga gustong gawin. Nalaman niya na noon pa nito pangarap ang maging magaling na makeup artist. Hindi lang pag-aayos ng buhok ang inaral nito, kundi pati pagmi-makeup. Pangarap mo pala talaga, nasabi niya. Hoy! Sa gulat niya ay nabitawan niyang bigla ang notebook na hawak niya. Mabuti na lang at kontrolado na niya ang boses niya. At hindi na siya tulad noon na napapatilin ng matinis kapag nagugulat. Nakakagulat ka naman, sabi niya na medyo napahawak sa dibdib. Hala siya, magugulatin ka pala? Natawa ng bahagya ang dalaga kaya lumabas ang mapuputing ngipin ni Jean. Dagdag pa ang dimple nito sa magkabilang pisngi. Ikaw naman, nanggugulat ka. Nasaan ang itay? Tanong ni Jean. Wala na, umalis na. Naroon na sa restaurant. Sabi niya. Bakit bigla mo na lang naisipang tumira dito sa bodega? Wala ka ng pambayad ng renta? Pinadala mo bang lahat sa pamilya mo sa Maynila? Kunot ang noong tanong ni Jean. Oo, kailangan nila ng pera. Pagsisinungaling niya. Sana sinabi mo para pinahiram kita. Sagot nito. Talaga? Ayoko nga. Kaya ka palaging nai-scam. Ang hilig mong magtiwala agad. Oy, hindi Kasi ikaw kilala na kita. 1 year na tayo. Natitigilan itong salita nang humarap siya. Nakita nito ang half-naked niyang katawan. Madumi at may ilang bahid ng alikabok. Dagdag pa ang mamasa-masang pawis na dumadaloy sa balat niya dahil mainit pa roon. Ilang ulit na napalunok si Jean ng sariling laway. Kita nitong napakaganda niyang katawan, maskulado at pak na abs. Oh, bakit? Natakam ka ba? Tanong niya habang nakapamewang pa. Ano? Ay, ewan, makaalis na nga. Ngunit hindi niya ito pinayagang makalabas ng pintuan. Humarang siya roon. Saan ka naman pupunta? Tanong niya. Ano ba, Ken? Alis nga. Ayoko nga. Bakit ba? Apektado ka ba sa akin? Seryoso niyang tanong sa dalaga. Seryoso? Ken, okay ka lang ba? Alis na. Kung ayaw mo magalit ako sa'yo. Sabi pa nito. Jean, hindi na tayo bata. Sa tingin mo kaibigan lang tingin ko sa'yo? Give me a chance na makapasok sa buhay mo. Sabi niya. Ano? Ken, okay ka lang ba? Baka may sakit ka. Nauutal na tanong ni Jean sabay hawak sa leeg niya. Natigilan ito nang maramdaman ng napakainit na balat niya. Daig pa niya ang nilalagnat. Ken, sobrang... Ngunit nahawakan na lang niya ang kamay nito. At hindi na niya napigilang halikan si Jean sa mga labi nito. Sa pagkakataong yon, ayaw niyang palampasin pa ang isang pagkakataon para malaman kung may chance ba sila ni Jean. Natagpuan nila ang kanilang mga sarili na maalab na naghahalikan. Ngunit biglang natauhan si Jean at mabilis siyang naitulak. Ken! Galit nitong nasambit ang pangalan niya, sabay talikod at nagtatakbo palabas ng bahay. Mabuti na lang at walang tao na nagpunta sa bahay nila. Ipinagpatuloy niya ang paglilinis at hindi na muna inisip na sundan ng dalaga. Nang gabi na at naroon na silang lahat sa bahay, nasa harapan ng hapagkainan. Yukong-yuko si Jean. Hindi nito magawang magtapon man lang ng tingin sa kanya. Ate, may problema ba ang leeg mo? Kanina ka pa nakayuko. Natatawang tanong ni Liza sa ate nito. Ha? Wala naman. Bakit ba lahat na lang nakikita mo, Liza? Tila sumungit na sagot nito sa kapatid. Wala lang ate. Nawiwerduhan kasi kami sa inyo ni Kuya Ken. Nag-away ba kayo, kuya? Baling na lang ni Liza sa kanya nang mapansing naiirita ang kapatid. Hindi naman. Huwag mo na lang pansinin ang ate mo. Baka may dalaw. Pabiro niyang tugon, sabay tawa, dahilan para tapunan siya ng masamang tingin ni Jean. Ate, paalala ko nga pala. Ihanda mo ng masterpiece mo ha?
Sa Lunes ng luwas natin pa Maynila. Excited na rin akong makarating sa Davis Salon. Medyo nasigaw pa ni Liza. Naubo naman sina Ken at Mang Pepeng ng mga oras na yon. "O tay, okay lang ba kayo?" Nag-aalalang tanong ni Jean sa ama. "Oo anak, okay lang ako. Huwag niyo akong intindihin." Sagot nito. Habang nasa labas siya at nagbo-bonfire, nilapitan siya ni Jean. "Ken, may sinabi ba sa'yong tatay?" Tanong ni Jean. "Wala naman. Pumasok ka na sa loob. Malamig dito." Saway niya sa dalaga. "Kaya ka nga gumagawa ng apoy para maalis ang lamig at uminit ang paligid. Tsaka tulog na sila. Ikaw naman, narito sa labas at nagpapaapoy." "Ano bang inaalala mo?" "Ken, aalis kami sa Lunes. Ikaw nang bahala kay tatay. Alam mo naman na sa'yo ko lang siya maihahabilin. Baka magtagal kami dahil sa kompetisyon. Iniisip ko nga kung tutuloy pa ako eh." Sabi ni Jean. "Ituloy mo. Pangarap mo yan eh. Basta, wag mo lang akong kalimutan ha." Pabiro pa niyang sabi sa dalaga. Natahimik naman ito at napatitig sa kanya. "Ken, yung tungkol sa ginawa natin, seryoso ako dun. Kaya lang ayokong madaliin ka, Jean. Pero gusto kong malaman mong mahal kita. Alam kong wala akong gaano may bibigay o may pagmamalaki. Pero totoo ang nararamdaman ko para sa'yo. Mahal kita." Sambit niya na nahawakan pa ang kamay ng dalaga. "Ken, alam mo naman na kagagaling ko lang sa kasawian ng puso ko. Hindi ko alam kung may bibigay ko sa'yo ang tiwala ko. Alam mo, halos na uubos na ako. Hindi ko alam kung kaya ko pang magtiwala sa isang lalaki. Pero ano?" Tanong niya. "Pero susubukan kong gawin kasi gusto mo na rin ako, di ba? Pagbigyan natin ang isa't isa. Bigyan natin ang sarili natin ng panahon para mahalin ng isa't isa. Mahal kita, Jean. At maghihintay ako kung kailan mo kayang tanggapin ang pagmamahal ko. Sana kahit na ano pang malaman mo tungkol sa akin, magawa mo akong tanggapin." Sabi niya. Ilang oras lang at nakasampa na sila ng Maynila. Mabilis rin nilang nakita ang Davis Hotel kung saan naroon ang main branch ng Davis Salon nang sasalihan niyang kompetisyon. Excited silang magkapatid sa paglahok. Unang stage ay ang braiding competition kung saan alam niyang lamang siya dahil sa sisiw na lang talaga sa kanyang bagay na yon. Ngunit nagulat siya nang makapasok sila sa salon at makita roon ang poster ng napakagwapong lalaki na kamukha ni Ken. Liza, kamukha ni Ken ng lalaking yun, di ba? Yung nasa larawan?" Nasabi niya. "Alin? Yung sikat na model ng Davis? At yan raw ang may-ari sa pagkakaalam ko." Nilapitan pa nila ang larawan nito na siyang nakadisplay sa mga glass wall ng salon. "Ang layo naman ate. Tsaka si Agaton Davis yan. Balita ko Becky yan. Ang layo naman niya kay Kuya Ken. Si Kuya Ken, macho eh." "Ang dami talagang taong magkakamukha ngayon. Akalain mo, kung walang balbas at bigote si Kuya Ken, magkamukha talaga sila." Natatawa pang sabi ni Liza, ngunit siya ay kinabahan na. Habang naroon na sila sa kompetisyon, ay hindi nawala sa isipan niya si Ken. At habang tinititigan niya ang mga larawang naroon, mas lalo pa niyang napapatunayan na maaaring iisang tao lang ang mga ito. Doon niya naisip kung bakit sinabi nito na kung ano man ang matuklasan niya, sana ay matanggap niya pa rin ang binata. "Ate, tapos na ang oras." Untag sa kanya ni Liza. Sa pagkakataong yon, natalo siya. Marahil dahil sa nawala siya sa focus. "Nako, sayang naman. Ang ganda pa naman ang gawa mo. Kaya lang kinapos kayo sa oras. Kasama kasi yung oras para matawid mo ang elimination." Sabi ng staff na umasikaso sa kanila. "Okay lang, miss. At least sinubukan namin. Pero maaari bang magtanong?" "Ano yon, miss?" Tanong ng staff. "Nasaan siya ngayon?" Tanong niya sa staff na sa malaking larawan ni Agaton nakatingin.
Ah, si Sir. Actually, matagal na niyang inabando na ang salon na hopeless yata sa unang pag-ibig. Kaya ayun, nagtatago. Hindi namin alam kung nasaan. Ang mami niya ngayon ang namamahala rito sa salon. Ayun, kararating lang din ng kuya niyang si Sir Ismael. Naturo nito ang bagong dating na lalaki at may kasamang babae na alam niyang asawa nito. Hindi rin daldalitang babaeng yun, no? Isa lang ang tinanong mo, ang dami ng sinabi. Tara na ate, better luck next time na lang sa ating dalawa. Pasyal muna tayo bago tayo umuwi sa Bora. Madaldal na salita ni Liza. Hindi naman niya ito alintana. Iba kasi ang tumatakbo sa isipan niya. Umuwi na tayo, ngayon na. Sabi niya habang hawak ang isang magazine na nakuha niya mula sa salon na pinuntahan nila. Gusto niyang malaman ang katotohanan mula kay Ken. Hindi niya alam kung bakit o marahil dahil nasasaktan siya na hindi naging tapat si Ken sa kanya kahit na bilang kaibigan lang. Nang makauwi sila sa kanilang bahay, nagtungo sila sa restaurant ng tatay niya. Hapon na noon kaya naman abala ang lahat. Ngunit agad niyang hinila ang kamay ni Ken. Palabas ng kanilang kainan at sa tabing dagat sila napadpad. Anong problema ng ate mo? Bakit pagkarating, si Ken agad ang pinagdiskitahan? Nagtatakang tanong ng lahat kay Liza. Oo nga, anong problema nun? Tanong pa ni Loloy. Kasi itay, nakita ni Ate Jean yung malaking poster ng modelo ng Davy Salon. Kamukha raw ni Kuya Ken. Ayun, napraning si ate. Kaya natalo tuloy kami sa breeding competition. Palatak ni Liza. Samantalang, napadpad na sila sa tabing dagat, sa buhanginan na medyo malayo sa karamihang tao. Anong problema mo, Jean? Kamusta ang laban mo? Nanalo ka ba? Ngunit sa halip na sagot, malakas na sampalang naigawad ng dalaga sa mukha ni Ken. Sinungaling! Bakit hindi mo pinagtapat sa akin to? Tanong niya kay Ken. Si Ken ka ba talaga? Seryosong tanong ni Jean sa kanya, sabay hampas ng magazine sa katawan ni Ken. Doon palang napagtanto ng binata ang dahilan ng galit niya. Jean, I'm so sorry. Ako nga ang taong to. Sana mapatawad mo ako sa pagtatago ko ng tunay kong pagkatao. Sabi ni Ken nang malungkot. Hawak nito ang magazine at napatalikod sa dalaga. Ang naiisip nito ay listanin na lang ang lugar na yon. Bakit, Ken? Bakit hindi ka naging tapat sa akin? Kahit na bilang kaibigan lang. Hindi ko naman ikakagalit ang katotohanan yan. Ang ikinakasama ng loob ko, hindi ka nagtiwala sa akin. Simula pa lang, alam mo na ang buhay ko. Saksi ka rin sa lahat ng kahihiyang dinanas ko. Akala ko tapat na tayo sa isa't isa. Pero hindi pala. Nagduda ka sa akin. Hindi mo man lang ako pinagkatiwalaan na kaya kitang tanggapin kahit na sino ka pa. Umiiyak na sumbat ni Jean sa kanya. Tanggap mo ko bilang kaibigan. Pero hindi ngayon ang gusto ko, Jean. Mahal kita. At gusto kong ipalam sa iyong lahat kung sigurado na ako na mahal mo rin ako bilang lalaki. Hindi bilang kaibigan. Na kaya mong tanggapin ang nakaraan ko. Kahit na malaman mong bakla ako dati. Makakaya mo pa rin bang sabihing mahal mo ko? Tanong rin ni Ken. Paano mo ko mahuhusgahan kung hindi mo pinagtatapat sa akin na ikaw si Agaton? Sa tingin mo, paano kung si Ken lang nagawa kong mahalin at hindi si Agaton? Di ba masakit yun para sa'yo? Pero kung pinagtapat mo kagad, at least alam ko, matatanggap ko. Alam mo naman may trust issue na ako sa mga lalaki, dinagdagan mo pa. Napaupo na siya sa buhanginan. Si Ken naman ay nagpatuloy na lang sa paglalakad papalayo sa kanya. Naiinis siya kasi hindi makuha ng binata ang punto niya, na kaya siya nagkakaganon dahil mahal na niya ito, kahit sino pa ito. Agaton Davis! Ano ba? Malakas niyang sigaw. May ilang mga turista ang napapatingin sa kanila. Napatakbo si Ken para takpan ang bibig niya dahil sa kasisigaw nito sa tunay na pangalan ng binata. Jean, ano ba? Alam mo bang kilalang pangalang yan? Lalo na sa mga turista. Huwag mong isigaw. Sabi pang halos mayakap na siya nito. Isisigaw ko hanggat gusto ko. Kasi gusto kong malaman ni Agaton
na mahal ko siya. Yung totoong siya. Yung walang halong pagkukunwari. Yung ikaw. Sabi niya. Tumigil ka na. Ako to. Si Ken. Hindi ako nagkukunwari. Si Agaton ay parte ng nakaraan ko. At ito na ako. Pinili kong magpakalalaki kasi pinili kong magmahal ng babae na tulad mo. Nauunawaan mo ba ako? Pero hindi ko maiiwan ang dati kong pagkatao kung hindi ako lalayo sa pamilya ko at sa lahat ng mga taong nakakakilala sa akin. Kasi patuloy nilang ididikit sa akin ang nakaraan. Kaya nga sana intindihin mo. Mahal kita. Mahal na kita. Hindi ko alam kung kailan. Pero I realize na mahal kita. Kahit na sino ka pa. Kahit anong pagkatao pa ang meron ka. Mahal kita. Naiiyak na sigaw ni Jean sa kanya. Wala namang nagawa si Ken kundi ang yakapin siya. Mahigpit na yakap ang nagawa nito. At nadama niya ang pagmamahal ng binata sa kanya na noong una pa lang ay dumamay na sa kanya. Ken, o Agaton man, salamat. Kasi dumating ka sa buhay ko. Siguro nga hindi kita napansin noon. Pero salamat sa Diyos dahil nakilala na kita ngayon. Ikaw si Ken sa buhay ko. Maraming salamat sa pagmamahal mo. Sabi niya sa binata habang nahahawakan ng dalawang palad niya ang mga pisngi nito. Salamat din, Jean, kasi hindi mo ko hinusgahan kahit na nalaman mo ang nakaraan ko. Oo, inaamin ko sa'yo na yun ako, pero pinili kong maging ito ako ngayon. Pinili kong talikuran ng isang pagkatao ko kasi alam kong ito ang magbibigay sa akin ng tunay na kaligayahan. Tapos noon ay hawak kamay silang nagbalik sa restaurant ng kaniyang ama. Nang nasa bahay na sila, walang tigil sina Liza, Celia, Ada sa katatanong sa kanya kung ano ang tunay nilang pinag-usapan. Ngunit minabuti na niyang ilihim na lang iyon. Nais niyang bigyang laya si Agaton na ito mismo ang magtapat sa kanila ng katotohanan. Ang mahalaga sa kanya ay alam niya ang lahat. Nasa labas siya nang lapitan siya ng kanyang ama. Jean, anak, malinaw na ba ang lahat sa'yo patungkol sa pagkatao ni Agaton? Mabilis siyang napalingon sa kaniyang ama. Alam niyo ang lahat, Tay? Medyo nanlaki ang mga mata niya na napatingin sa ama. Oo, anak, alam ko ang lahat. Ipinagtapat niya sa akin. Nung una, gusto na niyang umalis sa pag-aakalang hindi mo siya matatanggap. Pero yun, napagpaliwanagan ko siya. Salamat anak at binigyan mo ng pagkakataon si Agaton na mahalin ka at patunayan ang kanyang sarili. Naniniwala ako anak na this time, hindi ka na maiindyan sa kasal. Nakikita kong makakapag-vow ka na rin at sa tamang lalaki yun. Sabi ni Mang Pepeng. Niyakap niya ang kanyang ama at nagpapasalamat dahil naging maunawain ito sa kanila. Ngunit hindi niya alam na darating ang panahon na maaari itong malagay sa panganib. Masaya ang lahat na nagdiriwang ng kaarawan ni Mang Pepeng sa kanilang tahanan. Nagkatay sila ng isang malaking baboy at nilitsyon iyon. Ken, kumusta na yung nililitsyon mo? Malambing na tanong niya sa binata. Lumapit ito at bigla na lang siyang ninakawan ng halik sa pisngi. Ken naman, nang hahalik. Nahampas pa niya ito ng mahina sa braso. Kinikilig siya dahil sa nakatitig lang sa kanya ang binata. Bakit? Sa pisngi lang naman yun. Hindi pa nga nasundan ang kiss natin nung nasa bodega pa tayo. Mas okay yun. Nakangisi nitong bulong sa kanya. Grabe ka doon ha. Ginulat mo ako. Sabi ni Jean na tila badalagitang kinilig. Nahawi pa niyang buhok niya at inipit sa likod ng tenga. Hoy, naglalandian daw ba sa harap ng litsunan? Nakataas ang kilay na sabat ni Ada. Natatawa ang mga ito dahil hindi pa nila inaamin ang kanilang relasyon sa lahat. Ano ba yan? May binulong lang sa akin si Ken. Napakamalisosyo mo talaga, Ada. Pasimangot niyang tugon sa kaibigan. Kunwari pa kasi kayo. Umamin na kasi kayo sa amin para hindi kayo nagtatago. Kayo talaga.
Nakangiting sabi ni Ada. Hinila siya nito palayo kay Ken at sa isang gilid siya nito tinanong. Ano na? Kay Nano? Tanong ni Ada na may paniniguro. Hindi na niya napigilang tumango at pigiling kiligin. Oo sensya na. Hindi ko na napigilan. Kasi nakita mo naman si Ken. Napakabait niya at masipag. Tsaka botong-boto sa kanya si tatay. Nangingiti niyang pag-amin. Kung sa bagay, okay naman si Ken. Kaya lang girl, halos 1 taon pa lang siyang lumamalagi rito sa lugar natin. Baka mamaya biglang umalis yan. Madurog ka na naman. Sana, kilalanin mo siyang maigi ha, para hindi ka na masaktan. Payo lang girl. Sabi ni Ada. Isang bagay na totoo naman. Pero hindi kasi alam ng mga ito na alam na niya ang tunay na pagkatao ni Ken. Umiiwas lang ito sa nakaraan dahil gusto na nito ang kasalukuyan at kung ano man ang nakaraan nito na hindi pa niya alam, nakahanda na siyang tanggapin yon. Nagulat ang lahat ng isang taxi ang huminto sa harapan ng bakuran mismo ni Jean. Hindi inaasahan ng lahat na makikita ang lalaking bumababa buhat sa taxi. Long time no see. Namiss ko kayong lahat. Lalo ka na, Jean. Masaya at masigla pa ang bati ng lalaki na hindi nila inaakalang susulpot pa sa lugar na yon. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Liza. At agad na lumarawan sa mukha nito ang galit. Hindi nila nais na makita ang mukha ng binata. Naku Liza, hayan ka na naman. Masyado kang matapang. Ang ate mo ang hanap ko rito. May dala na akong pambayad sa lahat ng nagastos ni Tatay Pepeng. Sabi nito, taas noon na lumakad palapit sa tatay niya. Oh, Miguel, anong masamang hangin ang nagdala pa sa'yo rito? Tanong ng ama nila. Tay, kung papayag ka sana ay kukunin kong muli ang kamay ni Jean. Alam ko pong hindi pa huli ang lahat para sa amin ni Jean. Kaya hayaan niyo po akong pakasalan siyang muli. Tahasang sambit ni Miguel. Ngunit nagalit ang ama ni Jean at nasapak ang binatang si Miguel. Walang hiya ka. Hindi mo sinipot ang anak ko sa kasal niyo. Umalis ka at na walang parang bula. Tapos lilitaw ka ngayon dito at sasabihin ang mga bagay na yun sa akin? Tay, huwag ka nang magalit. Ito ng pera. 30,000 po yan. Katumbas ng mga nagastos niyo sa nasayang naming kasal. Ibinigay nito ang pera sa tatay ni Jean. Abat walang hiya ka talaga. Sigaw ni Mang Pepeng. Tay, tama na yan. Maagap namang naawat ni Ken si Mang Pepeng sa pag-aalala nitong maapektuhan ng lihim nitong karamdaman. Lumayas ka! Galit na sigaw ni Mang Pepeng kay Miguel. Miguel, umalis ka na kasi! Tanging nasabi ni Jean sa lalaki. Ngunit biglang nilapitan siya ni Miguel. Jean, mahal mo pa rin ako diba? Hindi ba hinintay mo ang pagbabalik ko? Ngayon may pera na ako. Kaya ko nang pakasalan ka. Hindi na ako matatakot sa responsibilidad ko at may bibigay ko ng lahat ng pangangailangan mo at gusto mo. Mahigpit pa nitong hinawakan ang mga kamay ni Jean. Tinangkang halikan si Jean sa harap ng lahat. Ngunit mabilis na napaatras si Jean. Ano ba? Bastos! Sigaw ni Jean sa binata na umiwan sa kanya at hindi sumipot sa kasal nila. Bago pa man niya masampal ang lalaki, mabilis na itong tumilapon sa lupa. Umalis ka na rito, Miguel, bago pa ako hindi makapagpigil. Galit na sambit ni Ken matapos nitong masapak si Miguel. Natatawang napabangon si Miguel. Pinunasan pa nito ang dugo buhat sa pumutok na labi. Bakit? Sino ka ba? Ikaw lang naman ang pulubing si Ken, di ba? Bakit ikaw na ba ang bagong pinagmamalaki ni Jean? Sigaw nito. Wala kang pakialam. Iniwan mo na ako at ipinahiya. Ang lakas pa ng loob mong magpakita sa akin ngayon? Sabat ni Jean upang may pagtanggol si Ken. Bakit, Jean? Kilalang-kilala mo na ba ang pagkatao ng lalaking yan? Si Ken? Ken baka mo ang pangalan mo? Sino kaya yung baklang nakilala ko sa Maynila na nakarelasyon mo? Ano, nagulat ka? Kilala mo si Mark De Leon? Siya yung lalaking nakarelasyon ng baklang to.
Nagulat ang lahat sa sinabi ni Miguel. May inilabas pa itong larawan na kasama ni Ken bilang siya pa noon si Agaton. Nakayakap sa kaniyang isang lalaki. Ang itsura noon ni Agaton ay malayong malayo sa itsura nito bilang Ken. Ano? Natahimik ka? Nakilala ko si Mark sa Maynila at hinahanap niyang lalaking yan. Nakilala ko pa rin kahit na ibang-iba ng itsura mo ngayon. Walang yakang bakla ka. Balak mo pang lokohin ang lahat ng mga tao rito sa lugar na to? Malakas na suntok ang pinakawalan ni Miguel sa mukha ni Ken. Dahil naman sa pagkabigla ay hindi na ilaga ni Ken ang suntok na yon. Tama na! Sigaw ni Jean. Mabilis na umawat sa ginagawa ni Miguel kay Ken. Ano, hindi ka makalaban kasi nabunyag na ang katotohanan sa likod ng bakla mong pagkatao. Wika pa ni Miguel. Tumigil ka! Umalis ka na! Itinutulak pa ni Jean si Miguel. Ano ba, Jean? Nabubulagan ka ba sa taong yan? Sinungaling siya. Kayo, anong masasabi niyo? Baling ni Miguel sa lahat ng mga taong naroon. Wala akong pakialam sa lahat ng sasabihin niyo. Alam ko at kilala ko si Agaton o Ken man yan. Umalis ka na! Malakas na sigaw ni Jean. Nagpunta ako rito para sagipin ka sa manlulokong yan. Papatulan mo ang lalaking nakipagrelasyon sa kapwa nila lalaki? Baliw ka na! Sigaw ni Miguel. Kung may masama rito at sinungaling, ikaw yon. Naintindihan mo? Kung ano man ang meron kay Ken, problema na namin yon. Matagal ko nang alam ang tunay niyang pagkatao. Hindi siya naglihim sa amin. Umalis ka na! Sigaw ni Jean kay Miguel. Ate! Si tatay! Inaatake! Malakas na sigaw ni Liza. Tay! Tay! Naisigaw ni Jean. Si Ken naman ay mabilis na napabangon at nilapitan si Mang Pepeng. Tabi dyan, Jean! Tumawag kayo ng ambulansya! Malakas na sigaw ni Ken tapos noon ay tiningnan niya kung humihinga pa ito. At chinek niya rin kung may pulso pa ang matanda. Nang wala itong anuman sa mga nabanggit, ay mabilis na nagawad si Ken ng CPR. Ilang minuto ay naramdaman na niya ang pagbalik ng pulso ni Mang Pepeng. Anong ginagawa niya? Alam niyo bang ginagawa niya? Malakas na tanong ni Miguel. Oo naman, kasi tagasagip si kuya ng mga nalulunod, kaya alam niyang ginagawa niya. Sabat ni Liza kahit na naiiyak at nag-aalala para sa ama. Lahat ay natutulala at hindi alam ang kinikilos ng mga sandaling yon. Tanging si Ken lang ang mabilis na nakagawa ng first aid para kay Mang Pepeng. Maya-maya ay may dumating ng ambulance sa harap ng bahay nila. Sir, narito na kami! Malakas na sigaw ng isa sa mga nurse volunteer na nagmula sa emergency facility na hindi alam ng marami na si Ken ang nagpatayo sa lugar nila. Isa yon sa mga proyektong naisipan niyang gawin ng palihim habang naroon siya bilang lifeguard volunteer sa lugar na yon. Yun din ang naisipang gawin ni Ken dahil alam niyang hindi ganun kadaling makarating ang ambulance sa kanilang lugar at nagmamadaling kinuha na nila ang pasyente. Sumama sina Ken, Jean at Liza sa loob ng nasabing sasakyan. Naiwan ang mga kaibigan at kapitbahay nilang nakikisayasanan sa oras na yon. Nako, sana naman maagapan pa si Mang Pepeng para hindi maulila sina Jean at Liza. Sabi ni Celia. Ikaw naman kasi, ang galing ng timing mo, no? Sisi ni Ada kay Miguel. Huwag na kayong mag-alala. Mabilis na nakarating ang ambulance dahil na rin sa emergency facility na ipinatayo malapit dito sa lugar natin. Nakita niyo yun? Si Ken ang nagpatayo nun para dito sa lugar natin. May malasakit siya sa lugar. Kasi kung doon lang sa Boracay naganap ang insidenteng to, ayos sana kasi malapit ng mga medical facility doon at ospital. Kaso nga, malayo pa tayo roon. Kaya si Ken ang nagpursige para sa mga tulad nating hindi mayaman pero sapat. Sabi ni Loloy na noon lang nagsalita. Bakit? Kilala mo ba si Ken? Tanong ni Miguel. Oo, matagal nang pinagtapat sa amin ni Ken ang katotohanan sa buhay niya. Kaya lang syempre, inilihim na lang namin yon kasi ayaw ni Ken na sundan pa siya ng mga taong iniiwasan niya. Pero ikaw, nang dahil sa pera, kinalimutan mo ang samahan natin. Naging mabuti si Ken kay Jean at si Ken ang dumamay kay Jean nung iniwan mo siya.
Kaya mahiya ka. Ikaw ang nagdulot ng gulo sa buhay ni Jean. Kung ako sa'yo, humingi ka ng tawad at umalis ka na muli. Hindi nila kailangan ng pera mo. Sabi pa ni Loloy. Isang linggo nang lumipas. Mabuti na lang at ayos na si Mang Pepeng. Tay, wag na sanang mangyari pa uli na maglilihim kayo sa amin ni Liza. Mahal ka namin, Tay, kaya sana hayaan mo kaming alagaan ka. Sambit ni Jean sa ama. Kasalukuyan na silang naroon sa ospital at kausap ang ama na matapos ang 3 araw ay nagkamalay na. Sorry anak, mga anak. Mahinang tugon ng matanda. Masaya itong lumingon kay Ken. Ken, anak, sana wag mong iiwan ang anak kong si Jean. Mahalin mo siya. Bilin ni Mang Pepeng. Tay naman, wag kayong ganyan. Malakas kayo at aabutan niyo pa ang mga magiging apo niyo sa amin ni Jean. Malambing na sabi ni Ken. Salamat. Ngayon ay panatag ang loob ko. Alagaan mo si Liza, Jean. Baling naman uli nito sa anak. Ang tatay talaga, panay ang habilin. Magiging okay pa kayo at mabubuhay pa ng matagal. Sabi ni Jean. Kaya nga Jean, magpakasal na tayo para makita na kagad ni tatay ang mga magiging apo niya. Sabat ni Ken. Pwede bang si Agaton ang pakasalan ko? Naging seryoso ang tanong ni Jean kahit na naroon ang lahat ng taong kakilala nila. Handa ka bang tanggapin si Agaton sa buhay mo? Para sa akin, si Agaton at si Ken na nakasama ko ay iisang tao. Pero gusto kong mabuhay si Ken bilang Agaton na tunay niyang pagkatao. Hindi mo pwedeng kalimutan ang sarili mo kasi ikaw yan at mahal kita maging sino ka man. Sambit ni Jean sa kanya. Nakatitig lang si Agaton sa dalaga at hindi alam kung paano sasagutin ang dalaga. Tito Agaton! Narinig nilang sigaw ng isang tinig mula sa likuran. Nang humarap sila, nakita niya si Isabel. Kasunod nito ay lumitaw rin si Ismael at Katleya sa harapan nila. Bro, bumalik ka na. Miss na miss ka na namin. Sabi ni Ismael. Mabilis na nilapitan ni Agaton ang kanyang kuya. Kuya! Sambit niya at mahigpit silang nagyakap habang tuluyan na ngang naiyak dahil sa muli nilang pagkikita matapos ang halos 2 taon ng pagkakahiwalay. Loko ka talaga. Nagtago ka pala rito sa Boracay. Nandito ka lang pala. Sambit ni Ismael habang tinatapik ang likod ni Agaton. Naroon rin si Katleya at naiiyak na nakatingin sa kanila. Tito, we miss you po. Tingnan mo, may bago na kaming kapatid. Kaya tito sana, wag mo na kaming pagtaguan. Sabi ni Isabel. Pasensya ka na Isabel. Hinahanap pa kasi ni tito ang sarili niya at ang babaeng magmamahal sa kanya. Siya nga pala, ang magiging tita mo, si Tita Jean. Tahasang pakilala ni Agaton sa kanya. Wow! Ang ganda ng Tita Jean ko! Salamat po sa love mo para kay Tito. Nayakap ng batang si Isabel, si Jean. Matapos ang lahat ng issue, bago nila tuluyang gawin ang kanilang kasal, ay nakipagkita si Jean at Agaton kay Miguel. Tapos ng lahat sa atin. Ayos na kami. At sana ikaw rin maging maayos ka na. Sana rin, huwag mo nang ulitin ang mga ginawa mo sa ibang babae. Sabi ni Jean kay Miguel. Sorry, Jean. Agaton, patawarin niyo ko. Hangad ko ang kaligayahan yung dalawa. Hayaan niyo, hindi na mauulit pa. Hindi ko na kayo guguluhin. Sabi nito at umalis na ngang muli sa lugar nila. Makalipas pa nga ang 1 buwan, nagtuloy-tuloy na ang paggaling ng ama ni Jean at Liza. Kaya naman, isinagawa na nila ang kanilang kasal. Isang beach wedding. Siyempre sa Boracay, the White Sand Beach, nila ginawa ang kanilang kasal, kung saan una silang nagkita. Naroon ang mga taong mahalaga sa buhay nila. Sa wakas ay dumalo na rin ang ama
at ina nila Agaton at Ismael ng araw na yon. Masaya si Liza bilang bridesmaid at si Loloy naman ang naging best man ni Agaton. Maaari niyong ibigay ang inyong mensahe bago niyo isuot ang singsing, sabi ng pare. Jean Sarmiento, my only bride to be. Patawarin ako ng Diyos at ng lahat ng nakakarinig. Pero ang dasal ko nung ikakasal ka, huwag sanang dumating ang lalaking magpapakasal sa'yo. Kasi sabi ko sa sarili ko, ikaw na ang babaeng para sa akin. Kaya kahit na anong mangyari, hindi na kita iniwan. Kasi tinupad ng Diyos ang dasal ko. Kaya alam ko na ikaw ang para sa akin. Hindi ka na only bride to be. Kasi ikaw ang bride ko at ako ang groom mo. Tayong dalawang para sa isa't isa. Mahal kita, Jean. Ikaw lang sapat na. Isinuot naman ni Agaton ang singsing sa daliri ni Jean matapos ang salitang yon. Akala ko dati, only bride to be na lang ako. 3 beses akong humarap sa altar at 3 beses ding hindi sinupot ng groom ko. Kaya ngayon sobrang saya ko. Kasi ikaw palang para sa akin. Kaya hindi nila ako sinipot. Kasi ikaw palang hinihintay ko at bigay ng Diyos na dumating. Salamat sa walang kapalit mong pag-ibig. Mahal kita kahit na sino ka pa. Agaton Davis, mahal kita. Sabi pa ni Jean habang sinusuot din ng singsing sa palasingsingang daliri ni Agaton. Matapos ang palitan ng mga salitang yon ay hindi na nila nahintay ang utos ng pare. Agad na silang naghalikan. Nagpalakpakan naman ang mga tao nang makitang naghalikan sila. Tinapos na nga ng mga halik nila sa isa't isa ang kasalang iyon. Sa isang hotel sila unang humantong ni Agaton. Hindi niya alam kung gaano nila kinasasabikan ng unang gabi na sila ay magkakasama. Love, tapos ka na ba? Ang tagal mo! Sigaw ni Agaton habang nagpupush up pa sa sahig. Love, okay ka lang ba? Bakit nag-i-exercise ka pa? Tanong ni Jean sa kanya. Ha? Wala lang. Para malakas ako sa laban natin. Nakangising sabi ni Agaton. Nakita mo to? Iniyabang pa nito ang malaking muscle sa kanya. Wow! Ang laki niyan, love! Grabe! Sige nga, subukan na natin kung saan tatagal yan. Hamon ni Jean sa kanyang asawa, kaya sinunggaban na kagad siya nito at saka pinupog ng halik sa kaniyang leeg. Ay, ano ba yan, love? Nakikiliti ako. Huwag kaya dyan. Sabi niya. Tumigil si Agaton at naghanap ng ibang parte na hahalikan. Ay, huwag din dyan. Mas malakas ang kiliti ko dyan. Sa iba na lang, please. Pakiusapan niya. Kaya lumipat na naman si Agaton. Dito kaya sa parting to, wala ka ng kiliti? Tanong nito. Ay, huwag dyan. Lalo na dyan, marami akong kiliti dyan. Sabi niya. Halatang iniinis lang niya ang asawa niya. Nakakainis ka na. Ang dami mo namang kiliti. Kaya pabagsak na siyang inihiga ng asawa at siniil ng halik sa kaniyang labi. Doon pa lang siya natahimik. Ano? Di natahimik ka. Bulong nito sa kanya. Halika na nga. Ang dami mo pang sinasabi. Sambit ni Jean sa kaniyang asawa. Noon nga'y sinunggaban na siya. Kasama ang malaking kumot nila at sa ilalim noon ay pinagsaluhan nga nila ang gabing yun na magkasama. Matapos ang kanilang kasal, nagpasya si Agaton na payagan si Gina tanggapin ang alok ng mama nito na pag-aralin siya ng 2 taon sa Amerika ng kursong tungkol sa pagiging makeup artist. Kaya naman, nagkahiwalay sila ng 2 taon habang si Agaton ay naroon pa rin sa poder ng kaniyang ama. May nalulunod! Kuya Agaton! May nalulunod sa dagat! Sigaw ni Liza na humahangos pa. Ano? Saan? Mabilis na tanong ni Agaton. Doon po kuya oh! Tinuro pa ni Liza. Kaya naman, nang mamataan nga niya ang kamay na kumakawag, mabilis na nagtungo roon si Agaton para sagipin ang nalulunod. Agad nga siyang lumusong sa dagat para puntahan ng taong yon. Tulong! Tulong! Sabay tuluyan ng lumubog sa tubig.
Kaya naman agad niyang nilangoy ito pailalim, pasisid. Ngunit nagulat siya nang salubungin siya nito ng halik sa mga labi niya. Halos habol nila ang kanilang hininga ng makaahon. Anong problema mo? Bakit mo ko hinalikan kaagad? Gusto mo yatang pareho tayong malunod, no? Galit na sigaw ni Agaton. Love! Surprise! Malakas na sigaw nito sa kanya nang mahilamos ang muka upang maalis ang tubig doon. Natulala naman si Agaton sa kanya. Love? Jean? Sabi nito na hindi siya kagad nakilala. Ang bilis mong nakalimutan ng halik ko. Siguro marami ka nang nahalikan sa kasasagip mo sa mga nalulunod na turista, no? Pagalit niyang tanong sa asawa. Ngunit bago pa siya makapagsalitang muli, ay mabilis na siyang siniil ng halik ni Agaton. At natagpo na lang niya ang kanyang sarili na maalab na gumaganti sa halik na yon. I really miss you, love. Ang tagal mo. Sambit nito sa kanya, sabay niyakap pa siya ng mahigpit. Salamat sa paghihintay, love. Ngayon, pwede na tayong bumuo ng baby. Sabi niya sa asawa. Muli siya nitong niyakap ng mahigpit. Hindi na ako makapaghintay, love. Sambit ni Agaton. Muli pa ay hinalikan nila ng matamis ang isa't isa. Magmula nga noon ay bumuo na sila ng masayang pamilya. Wakas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po si Inday Series at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.